Morning! Sige. Pero mas lalong good ang morning kung Ah. bibigay mo na yung sahod namin. Ay, Sahod na kami, di ba? Teka pala, bala ko nga pala mag-jogging muna, papapawis ako, lumalaki na yung tiyak ko eh. Jogging? Jogging? Hindi pwede dito, Lo. Sabi mo sa amin, sasahuran mo na kami. Tulumong. Asa na? Huwag ka na maingay, lalakas mo pa eh. Huwag ka mag-alala, ha? Kapag nagsunod-sunod na yung project ni Love Love at kumikita na tayo ng maganda, siyempre malalaki ang budget ni Love Love, ha? Tandaan mo, ang sweldo nyo, sigurado, ha? Pagtungtong ng Agis at Abenching ko, mangutang na kayo, sigurado, bayad kayo. At tandaan mo, ang bonus ninyo, ha? January to December. Alam mo, January to December? December? Oh. Meron kayong bonus. Pupurgahin ko kayo sa bonus. Talaga? Oo! Grabe. Ganante ko. Sir Luis! Sir Luis! Eh, may mga kasama ako kasi ginugulo ako dun sa boarding house. Bakit? Eh, kasi kailangan ka nilang makita dahil may mga kukunin daw silang gamit. Oh, very good dumating kayo. Tamang-tama nga, papatawag ko sana kayo. Kasi marami yung mga gamit ko rito, gusto kong ipa-repair. Ha? Sige, damputin nyo na, tapos balik ko agad sa akin. Kailangan ko sa trabaho yan. Kami po yung titingin, pero di namin naayusin. Titingnan namin yung mga gamit kung nandito pa. Dahil babawiin na namin kasi matagal na di nakakabudget si Sir Luis sa mga utang niya. Boys, order na yung mga gamit. Teka, Ayan ka! Sandali. Alala, kukunin na nila! Sandali, anak. Hoy. May corona, feeling showbiz pag dito tumira. Oh my corona, bida kontra bida pwedeng extra. Ang pag-abot ng pangarap ay mas masaya kung may barkada kang laging makakasama. Oh my corona, dito lahat tayo ay bida. Sir Luis, ano nangyari sa opisina ninyo? Ba't wala yung mga gamit dito? Ah! Na-misplace niyo yung mga gamit, no? Eh, tara! Hanapin natin, nandito lang yun. Wow, ang talino mo. Ayaw ba niya itsura ng ating opisina ngayon? Masamantala na kaganyan, di... Malimog tayo. Pwede tayo nga mag-ikot-ikot dyan, exercise. Oh, dito natin gawin yung workshop. Well, okay. Pero Sir Luis, hindi naman yan ang pinunta namin dito. Kaya kami pumunta dito kasi nga yung racket na binigay nyo sa amin, kay Direk Stanley Kubrick, Sir Luis, wala man lang kami mga linya doon. Yan ang sinasabi ko sa inyo, ha? Ayon nga kay Wiwi, yung utol ko. Sa isang pelikula, ha, kahit wala kang linya, yung mata mo lang ang magsasalita dyan. Yung galaw ninyo, yung reaksyon ninyo. Mapapansin kayo, yan ang artista. Walang malaking role, walang maliit na role. At katulad yung maliliit na artista, hindi mabubuo ang isang pelikula kapag walang katulad nyo. Parang tama naman pala yung sinabi ni Sir Luis. Kay Sir Luis, no? I agree perfectly! Ay, Ma'am Lablab. Kanina niyo pa hong tinititigan ang litrato ni Ma'am Queenie. Alam ko naman miss na miss niyo na siya. Kaso, kakatitig ninyo, baka naman mabura na yan. May alam ka na naman. Kasi nga, iisip ko lang, mukhang hindi naman ako magiging parehas ng mami ko. Mukhang malulugi na nga ang sunrise dahil sa akin. Dahil nga, hindi ako marunong umarte, hindi ako makaarte. Baka naman kailangan nyo lang talaga ng inspirasyon, Ma'am Lablab. Hi, Lablab. Speaking of inspirasyon, Ma'am Lablab, baka yan ang kailangan ninyo. Kaya naman maiwan ko na kayo at baka sa akin pa ma-inlove yan. Hi, Lablab. Gusto sana kitang yayain mo magsine. Oo naman. Ano, tara? Ngayon na? Ha? Hindi, yaya lang muna. Tsaka na natin ituloy pag sweldo ko. Yun nga lang, hindi ko alam kung kailan yun. Oo, ayan. Nasabi mo na naman yan. Yun nga yung iniisip ko ngayon. Na baka nalulugi na yung agency nyo dahil sa akin.
Kasi nga, hindi ako makaarte. Ha? Lablab, huwag mong iniisip yan. Wala kang kasalanan. Tsaka, malalampasan din natin to. Huwag mong isipin yun, ha? Nga pala. Oh, bulaklak. Para sa'yo. Grabe, ang sweet mo naman. Eh, chicharon to eh. Oo nga. Chicharong bulaklak. Sabi mo kasi dati ayaw mo ng bulaklak. Kaya naisip ko, yan na lang ibibigay ko sa'yo. Saka, sa ngayon, mas mura yan. Saka masarap. Eh, totoo naman. Hindi, nasabi ko lang na ayoko ng flowers noon kasi nga, naiinis ako sa'yo dati. Pero ngayon, Ngayon, naiinis ako kasi nga, sarap nito, masisira yung diet ko. Kakainin ko na naman to. Thank you. Pero thank you. welcome. Ate, isa pang sagot. Okay, thank you. Ayun. Direk! Magandang araw po. Luis! Ako po, si Luis po, Direk. Kamusta? Okay naman po, ayos naman. Direk, papasyalan ko talaga kayo sa inyo dun eh. Buti nakita ko kayo rito. Oo. Kasi alam mo, pag ganitong oras, talagang lagi akong dumadaan dito. Dahil paborito ko ang merienda ritong banana Q. Oo. Kasi po, Direk, kakamustahin ko po sana si Tek-Tek. Si Lablab. Si Lablab po. Si Lablab. Para po doon sa kanyang, yung po bang workshop, kamusta po yung acting niya? Nag-i-improve po ba? Napansin ko kay Lablab, talagang magaling naman siyang umarte. Ayun, Kaya lang, may mga pagkakataon na parang merong pumipigil sa kanya eh. Parang meron siyang daladala sa kanyang dibdib. Yun ang kailangan ko malaman, ano ang pinagmumula nun. Kasi kung malalaman ko kung ano ang pinagmumula nun, mas lalo ko siyang mamomotivate. Ayun, maganda. Mas lulupit pa yung acting niya. Tama ko. Tataas yung level. Kaya kailangan ko malaman kung ano yung pinanggagalingan. Ano po ang naiisip yung gabi ngayon? Siguro kailangan ko siya makausap ng personal para mahukay ko kung ano yung itinatago niya Ay, tama. sa kanyang damdamin. Ang galing niyo, Direk. Galing niyo. Oo. Okay? Opo. Salamat. Kumuha ka na, oh. Ito. Okay lang, Yan. Sige, Luis, ako'y uunan at kakausapin ko pa si Lablab. Salamat po, Direk, Okay? Pagpalain po kayo, Direk. Salamat po. Okay, Luis. Yung director na to, magaling ang puso nitong taon to. Makalito. Hindi ko. Ano, teka? Hindi ko nagbayad si Derek yung kinain niya. Hindi pa nagbayad si Direk? Walang problema. Tsaka ito, teka, para naman ako snatcher eh. Papayaran. Para yan lang eh. Paano ba lahat to? Ito, wala tayong pet. Magkano? Magkano to sa kayong dali ni Direk? Ito pa ho, ang kain niya. Ano ito po? Ito lahat na kain niya. Hinahin din ni Direk ito! Oo. Mas mag-iusip naman. Feeling showbiz pag dito tumira. Derek Alex! Ano pang atin? Kamusta? Lublab. Okay naman ho siya. Mukha naman ho. Okay, lusog na lusog nga ho. Kung may sakit ho yan, wala ho yan din ngayon. Gusto ko sanang mag-usap kami ni Lablab ng kaming dalawa lang. Siguro ho, may masama kayong bala kay Ma'am Lablab, kaya gusto niyo siyang solohin. Wala. Ako, malilintigan kayo sa akin. Hindi, walang ganun. Ito naman, masyado namang war freak to. Hayaan mo na. Baka may gustong sabihin si Direk Alex. Mag-uusap na lang muna kaming dalawa. O sige ho, Ma'am Lablab, kapag ari may ginawang masama o masamang kilos, ay sumigaw lang ho kayo at ako ho bahala sa inyo. Makakatikim pa rin ng gulpi di gulat. Sige. Oo. Ganun ba mga ano? Lablab. Pasensya ka na sa abala. Kasi alam mo, kahit na nakasama lang kita sa maikling panahon, para bang ang gaan ng loob ko sa'yo. Parang anak nga yung turing ko sa'yo eh. Kaya gusto ko lang malaman mo na kung ano man ang gusto mong sabihin o gusto mong idaing, nandito ako para makinig sa'yo. Paano niyo po yun nasabi, Direk Alex? Kasi parang nangyari din sa akin yung mga nararamdaman mo. Alam mo, meron din akong babaeng minahal.
At nung ako'y naiwan, naisip ko na parang dumilim ang aking mundo, kaya parang ayoko na mag-direct. Kaya pinasok ko na ang propesyon ng pagtuturo at naging profesor ako. Ngayon, lumipas ang mga taon na talagang tinalikuran ko na ang pagdidirect. Pero isang araw, naisip ko na baka yung pag-iwan sa akin ng babaeng yun, yun naman ang nagpaligaya sa kanya. Ang saklap naman pala ng love life niyo. Pero sa bagay, naiintindihan ko. Kasi, yung sumira sa buhay namin ng mami ko, yung tatay ko, na isang taga-showbiz din. Kaya nga, naiinis ako kapag naaalala ko. Yung kahit ba may connection lang tungkol sa showbiz, maaalala ko yung tatay ko. Tapos talagang manggigigil ako, nakakainis talaga kasi sinira niya yung buhay namin ng mami ko Walang hiya talaga yung daddy mo na yan. Kaya nga, ayan na naman, pinaalala mo Naiinis talaga ako, nakakagigil, grabe! Ma'am Lablab! Sumisigaw ho kayo! Hayaan niyo ako humbala din. Makakatikim rin ng kumbumil sa akin. Sandali! May ano ka ba? May napag-usapan lang, nanggigigil lang ako, kaya ako napasigaw. Hala, Walang kung ginawa ano si Direk Alex. Isang... Huwag kang ano. Ba't may tao rito? Ba't ang dami tao rito? Sino kayo? Sino kayo? Direk, sige na naman. Bigyan niyo na po kami ng speaking lines. Yung kaibigan nga po namin si Kobe nasa likod, nagkakabisado na po siya. Tsaka, magaling po kami mag-dialogue. Oo, Direk. Naku, magaling po kami mag-memorize. Kahit 3 pages pa po yung script ninyo, kaya po namin yan. Truthfully, especially me. Tsaka, Direk, ako, subukan ninyo. Kahit tumatumbling ako, kaya ko mag-dialogue habang tumatumbling. No! No! At pwede ba, magkadamot ko ngayon, wag yung sisirain. At pwede ba, doon muna kayo sa may standby area? At mag-shoot na ako rito, pwede? Abala kayo rito. Sige na, doon na kayo. Okay, take na natin to. Okay, kampita. O, dito ka. Pwesto ka, ha? Sabi ko sa'yo. Ha? Okay, take na natin to, ha? Camera, standby. And rolling. And 5, 4, 3, 2, action! Cut! Cut! Ano to? Ano to? Bitandyang ka, extra ka dito, nangaagaw ka na eksena. At ang damit mo, napakakulay, ano ka? Sorry po, isa pa po, Direk. Ay, hindi. Doon ka na. Lumayas ka dyan, tapos sisira sa tab ko rito. Doon ka na. Doon ka na. Direk, isa... Wala. Doon ka na. Sige na. Malis ka dyan. Luis! Ay, buti. Ay, si Direk. Direk! Direk Alex! Nakausap ko na si Lablab. Ayan, okay. Meron akong good news! Ay! Pero meron din akong bad news. Ano ang gusto mong unahin ko? Teka muna, siyempre mas maganda yung good news. Ang good news, nakausap ko na si Lablab. At naobserbahan ko na kaya hindi siya makaarte ng maayos, meron siyang malalim na pinagdadaanan. Ganun ba? Oo. Teka, ano naman yung bad news? Ang bad news naman, sa sobrang lalim ng kanyang pinagdadaanan, Oo. hindi na siya makakaarte, kalimutan mo na ang pag-aartista niya. Naku, hindi pwede yan. Dahil naipangako kay Wiwi na mapapaarte ko si Lablab at maiaahon niya itong aming Sunrise Talent Agency. Kaya kailangan maging artist siya, kailangan maka-artist siya. Luis, nangihinayang din ako Pero wala na akong magagawa. Direk, talagang nakikiusap ako siya, please. Kailangan maka-artist si Lablab sapagkat kailangan niyang buhayin ang pagiging dugo niyang artista. Dugong artista? Oo, dahil si Lablab ay isang anak ng magaling na artista, si Queenie. Queenie? Oh, Direk. Malalim iniisip nyo, ah. Inutangan ba kayo ni Tito Lu? Hindi naman.
Pero talagang malalim ang iniisip ko. Kailangan ko makakuha ng buhok ni Lablab. Gusto mo siyang kulamin, ano? Sinasabi ko na nga baga may masama kang bala kay Ma'am Lablab. Wala akong masamang balak. Kailangan ko lang ang buhok ni Lablab para masiguro ko na siya ay anak ko. Kailangan ko ng DNA. Paano kayo makakasiguro dyan? Di ko nga alam kung paano sasabihin kay Lablab eh. Na naging kasintahan ko yung nanay niya, na si Queenie. Nako! Si Emmy na bahala dyan. Talaga? Hindi lang si Lablab ang makakaalam, pati buong barangay. Wala akong pagsasabihan. Totoo sinasabi ko sa inyo, Ma'am Lablab. Si Direk Alex na yan, yan yung walang hiya ninyong ama. Kaya naman ibuhos na ho ninyo lahat ng galit ninyo sa kanya. At kapag pumalag, ay uupakan na natin iyan. Sigurado ka ba, Emmy? Pero, Hindi mo kailangan mag-thank you para dito ha, pero nakuha ko na yung number ng tatay mo. Hello? yun nga, Emmy, naalala ko na. Sinabi niya sa akin na matagal siyang naging professor pagkatapos niyang maging direktor. Pwede ba kita makausap? Speaking of the Hudas, Lablab. Sige na. Papasukin mo. Kakausapin ko yan. Lablab, please. Lablab. maupo ho kayo. Dini ho. Sinira mo ang buhay namin. Pinabayaan mo kami. Bakit ka pa bumalik? Hindi ka na namin kailangan. Moment ko yan. Hindi ikaw yung anak, ako yung anak. Pasensya mo pa ako dyan eh. Pasensya na kay Ma'am Lablab na carried away na. Mukha nga. O sige na, lumabas ka na muna. Iwan mo muna kami. Lablab, gusto ko sana magpaliwanag. Oh, sige! Paliwanag ka. Kailangan ipaliwanag mo kung bakit mo iniwan si Mami. Ipaliwanag mo kung bakit mo kami pinabayaan. Hahayaan kita magpaliwanag kasi hindi naman ako pinalaking bastos ni Mami. Magpaliwanag ka! Anak, kasi ganito yan eh. Sa maraming taon, talagang pinagtagni-tagni ko kung ano yung mga naganap eh. Ngayon ko lang naisip na may isang pagkakataon nung ako'y pumunta sa kanyang dressing room. Excuse me? Queenie? RXR lang po si Miss Queenie. Excuse me po. Mag-CR ka na rin. Queenie? Alex! Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang malaman kung ready ka na doon sa eksena at kung memorize mo na yung linya. Hindi ko alam kung ito yung tamang panahon. Pero kailangan mo na sigurong malaman to. Ginagalingan ah. Kailangan galingan ko rin para ma-motivate siya. Bakit? Ano ang kailangan kong malaman? Sige, sabihin mo! Buntis ako. At ikaw ang ama. Hindi natin napag-usapan yan. Hindi ako handa sa mga ganyang bagay. Hindi ko matatanggap yan! Wes! Kalimutan mo na nakilala mo ako. At ito na ang huling pagkakataon na masisilayan mo ang mag-ina mo! Queen! Ang galing nun! Pero mo, wala sa script yun eh.
Gumawa ng sariling dialogue, magaling sa adlib! Lablab, ang akala ko, ang mami mo nagpa-practice lang ng linya na para dun sa aming script. Hindi ko alam na yung sinasabi niya, totoo na pala. Hindi ko naintindihan. Wala akong planong iwan siya. Mahal ko ang mami mo. Dumating pa ang taon na nagkaroon siya ng teleserye na ang titulo ay Akin ang Ina Mo. Dumalaw ako doon. Kinausap ko siya. Pero ano sinabi sa akin ng mami mo? Bakit ka pa bumalik? Meron na akong sarili kong pamilya. So naisip ko na meron na siya ibang minamahal kaya hindi na ako nang gulo. I'm sorry. Sorry? Sorry? Ganun na lang yun, sorry? Pagkatapos ng lahat, isang sorry lang? Paano yung pagsira mo sa buhay ng mami ko? Paano yung mga pangarap ko na sana meron akong daddy na magtatanggol sa amin kapag kinutsa kami ng mami ko? Pag birthday ko, yung wish ko, yung pangarap ko na sana meron akong daddy na makakasama ng mami ko sa paghahanap ng trabaho para yung mami ko naman meron namang oras sa akin. Sana ngayon kasama ko pa si mami, di ba? Tapos isang sorry lang? Isang sorry lang? Anak. Tingin mo, yung 30 years na yun, isang sorry lang? Lablab. Lablab. Anak, mabuti bumalik ka. Oo. Salamat. Dahil napag-isip-isip ko, boarding house ko to, di ba? Hindi mo naman bahay to. Hindi. Oo, kaya umalis ka na. Kaya nga. Dito dapat ako eh. Oo nga, nalito kasi ako kaya lumabas ka, kaya dito. Ngayon ako na lalabas. Oh, dali, dali. Dali. Ano? Ang ibig mong sabihin anak mo si Lablab? Oo. Lagi magkasintahan kami noon ni Queenie. Napakaswerteng bata. Ang ibig sabihin si Lablab may dugong artista. May dugo pang direktor. Tama. Kung ganon, tsak na matutuwa si Bibi. Kaya ang kailangan lang ng gawin ni Lablab ay gisingin niya ang dugo ng pagiging niyang artista. Pero sa ngayon, hindi yun ang gusto kong gisingin. Ang gusto kong gisingin ay ang lukso ng dugo ko bilang ama ni Lablab. Direktor, tulungan mo akong gisingin ang dugo niyang artista. At tutulungan naman kita para mapalapit ka bilang ama niya. Talaga? Pag sinabi ko, tinutupad ko. Alam mo, napakaswerte ng kapatid mong si Louie dahil meron kang isang salita. Salamat. Hindi lang ang kapatid mo, pati ang mga talents mo. Kamusta na nga pala sila? Ngayon nasa shooting sila. At sigurado ko tuwan-tuwa si Direktor. Dahil ang huhusay nila at matutuwa rin si Bibi. Ayun, andun si Kobe, inis na inis. Dahil syempre, eksena niya raw, patay siya agad. Correctly. Basta ha, huwag tayong papayag na patay tayo agad. Okay. Okay, makinig kayo ha. Okay, nakapwesto kayo dyan. Tapos may puputukan. Tatamakin na ligaw na bala. Mamamatay kayo, okay? Mamamatay kayo. Direk, kakasimula pa lang, patay na kami agad. Derek, hindi ba pwedeng dali muna kami sa ospital bago kami mamatay? Aba, hindi pwede! Unfortunately, very sadly, mawawala tayo agad sa pelikula. Ano naman ngayon? Gusto niyo ba ngayon pa lang mawala na kayo sa eksena? Wag Direk. Excited nga po kami. Ako po first time ko lang po mababaril sa pelikula. Pwede po Direk yung unang bala, iwasan ko, tas yung pangalawa na lang yung tatama. Definitely no! Tatama kayo ng bala, mamamatay kayo. That's it! Take na natin to bago pa kumahay blood dito sa mga to. Already, stand by. Camera rolling. And 5, 4, 3, 2, action! Wala sila. Nakita niyo ba?
Pakisabi sa kanila, mahal na mahal ko sila. Huwag kang susuko! Kaya mo yan! Sabihin mo sa asawa ko, mag-antay siya, may pasalubong ako. Wag! Band-aid lang yan! Ano ba? Ba't tayo mamatay? Mamamatay kayo! Ano ba naman? Ba't tayo mamatay? Ano to? Infinity? Hindi kayo mamamatay? Zombie lang? Ano yan? Magsilahat ka sa harap ko! Umalis ka dyan! Mga ayaw mamatay! Ano ba to? Mama! Magsilahat ka dyan! Papatay ko kayo! Bakit? Ano yan? Sabi ko, gusto mo tulungan kita. Hindi na. Kaya ko naman siguro to. Kailangan kong kayanin. Ba, mukhang hindi lang labahan yung bit-bit mo ah. Mukhang iba na yan ah. Gusto mo pag-usapan natin tulad nung ginagawa natin ngayon? O sige. Hindi ka naman naiba. Nakilala ko na kasi yung daddy ko. At lahat ng galit ko sa kanya, bumalik. Galit na galit ako sa kanya. Lahat ng pinagagawa niya sa amin ng mami ko, naalala ko. Mami naman eh. Kakauwi mo lang, aalis ka na naman kaagad. Iiwan mo na naman ako. I'm very, very sorry, anak. Alam mo naman, kailangan ko pumunta sa taping ko at baka palitan nila ako. Alam mo naman, para sa'yo lahat ng ginagawa ko, di ba? Para sa kinabukasan mo. Oo nga. Iisip ko nga, Mami. Siguro kung meron akong daddy, katulad ng mga classmate ko, hindi mo ko iiwan. Tapos lagi tayong magkasama. Love. Magkakasama din tayo ng matagal. Promise, babawi ako sa'yo. Okay? Huwag ka nang malungkot. Smile naman dyan. Papasalubungan kita ng paborito mong fishball, banana cue, halo-halo, at palitaw. Talaga, Mami? Papasalubungan mo kong maraming fishball, banana cue, halo-halo, palitaw? Oo, isa pa nga. Sige nga, yummy dance tayo. Fishball, banana cue, halo-halo, palitaw. Ayun. Sobrang galit talaga ako sa kanya. Pero nung nakita ko yung daddy ko, nagulan ako eh. Kasi parang may bumubulong sa akin. Parang sinasabi na, ayun na yung daddy mo. Yakapin mo na siya. Lablab, bakit hindi mo pakinggan yung bumubulong niya? Naisip ko lang kasi baka mamaya masyado mong binabalot yung puso mo ng galit na hindi mo alam yung bumubulong na yan, nagsusumigaw na pala. Malalim ka rin pala ha. Sobrang lalim, parang balon. Sana, someday, ma-fall ka din dun sa balon. Ha? Pali ka. Sinabi mo. Uy, pero, Tim, thank you ah. Kasi lagi ka nandyan. Ano naman, ikaw ba? Lakas-lakas mo sa akin. Nakakainis! Oo nga. Tim,
ito pala si Tim. Mauna na ako. Mauna ka na? Oo, tapos na to. Ingat ka, ha? Love, come back. Kayo? Di ba may shooting kayo? Bad trip yung direktor. Pinaalis kami. Di ba trip talaga yung direktor na yan? Susugurin ko yan eh. Nasaan ba? Saan ba? Tim! Huwag na, Tim! Okay lang kami. Oh. Sweldo nyo. Aba naman. Ayos ah. Sir Luis, paano po kayo nagkapera? Ano ba yun? Ba't sinusundot mo yung tiyak ko? Tinitignan ko lang kung buo pa yung kidney nyo. Ano kala mo sa akin? Nagbenta nun? Hindi, buo pa lahat ang laman loob ko. Ibig ko sabihin, magpasalamat kayo, ha? Dahil kay, Chap-Chap. Lab-Lab. Oo. Kay Lablab? Oo, dapat doon kayo magpasalamat. Teka, nakaka-arte na ba ulit si Lablab? Naibok nyo na siya ulit? Hindi pa nakaka-arte si Lab-Lab. Alam nyo, ang tumutulong sa atin ngayon, ha? Kaya ako nakabili ng mga ganyan, naayos yan. At nakuha pa natin yung ibang gamit sa dati yung opisina dahil kay Direk Alex. Oo. Talaga? Oo. Tinulungan niya tayo. Magbigay ng mga project, inaayos niya. Oh. At siyempre, sinabi niya, siya rin ang dahilan kung bakit itong si Nognog, Lablab, hindi makaarte. Dahil siyempre, yung ang problema nila. Oo. Oh, yeah. At isa pa raw, tayo rin ang nag-aalaga rin kay Lablab. Kay Lablab. Kaya ang ginawa niya, Oo. Talaga. binigyan niya tayo ng pagkakataon para mapaunlad natin, mabuksan natin ulit itong Sunrise Talent Agency natin. Kaya dapat alagaan si Lablab. Hindi tayo mapapahiya dyan kasi aalagaan ko talaga yan si Lablab. Ano? Ano sabi mo? Alagaan bilang talent ng Sunrise. O, yun nga. Di ba? Ayun, sabi ko. O, paano? Diyan na muna kayo at ako'y mag-beauty rest. Medyo pagod ang katawan ko, ha? Sige, deserve na deserve. Pahinga na. Oh, good night sa inyo, good night sa inyo. Good night. Ingat kayo pag-uwi. Sir Luis, sabay na ako. O, di ka na. Bye, Tim. Sige, bye. Ay, naku. Ay, sarap. Pakaswerte ko talaga pag naging kami ni Lablab. Aalagaan kita. Promise. Ay! Ma'am Lablab, hindi ko kayo makatulog, ano? Ay, tama-tama, Ari. Meron ho ako dining mabisang makakatulong sa inyo para makatulog ho kayo. Ayan, meron ho akong kwintas din. Ang gagawin nyo lang ho, susundan nyo lang ho aring kwintas. Ayan. Garni ho, oh. Ayan. Tapos bibilang kong 1, 2, 3. Emmy! Effective nga. Bisa. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ang daddy ko. Ang alam ko lang, hindi ako pinalaki ng mami Queenie ko na isang taong hindi marunong magpatawad. Bakit mo kami pinabayaan? Diyan na lang siya matulog.
Pag hindi, tatara ko to. 1, 2, 3, beat, ano? Usap? Usap. Wala naman nang pumipigil sa inyo. Usap? Sa natin tutuloy pag-uusap na to. Ang mabuti pa siguro pumunta tayo sa isang lugar na kung saan ang makakatabi natin ay puro sariwang damo. Paano yung pag-birthday ko? Pag nag-wish ako, na nangangarap ako na may daddy ako na magtatanggol sa amin ni Mami kapag may kukutsinta sa amin. Kukutsa. Kukutsinta. Pero masarap yun. Masarap.